So what's up guys, tinapos na nga ng San Beda University ang Season 101 ng NCAA Men's Basketball nang talunin nila sa Game 2 ang Letran sa score na 83-71. So ginawa nila ito kahit wala yung kanilang top scorer na si Janty Miller dahil pinatawan ito ng 1-game suspension kasunod ng kanyang pagkaka-eject sa Game 1 noong nakaraang Miyerkules. Magkagayon pa man, kahit wala itong si Janty Miller ay natalo pa rin ng San Beda ang Letran upang maiuwi ang pang-24 nilang kampyonato. Ito ang pinakamarami sa kasaysayan ng NCAA. So, kahit wala yung kanilang main weapon, yung kanilang star player, ay pinangunahan naman ng graduating team captain na si Yuki Andrada ang kanyang kupunan. Samantala, tumulong naman si Brian Sahonia na umiskor ng 21 points upang tanghalin bilang finals most valuable player. Yung kalaban naman rival ni Teteng Manalili na si Nigel Gonzalez ay nagpakitang gilas at pinatunayan na siya ang mas mahusay na point guard ng NCAA. Umiskor lang naman ito ng 19 points including yung last 7 points ng San Beda. Kitang-kita naman yung effort ni Jomel Puno dahil kumuha lang naman ito ng 14 rebounds, 6 assists at 7 points. So itong si Nigel Gonzalez, Yuki Andrada at si Jomel Puno, ito yung kanilang pangalawang NCAA championship ng San Beda. Kabilang sila doon sa season 99 lineup na nag-uwi ng kampyonato. Kasama din nila noon si Jacob Cortez at yung finals MVP na si James Payosing. Samantala, tinalo naman ni Teteng Manalili sa Best Point Guard Award itong si Nigel Gonzalez. Si Manalili ang itinanghal bilang Best Point Guard ng NCAA. Ngunit naiuwi naman ni Nigel Gonzalez ang pinaka-inaasam ng lahat, ang maging NCAA champion. Pero bakit nga ba natalo ang Letran sa championship? Sinisisi ngayon ng maraming fans ang head coach ng Letran Knights na si Coach Allen Ricardo dahil noong Game 1 hindi niya ipinasok sa starting lineup itong kaniyang mga star players na si Teteng Manalili, Kevin Santos, Chad Gamad at Jimboy Estrada dahil anya tiwala daw siya sa mga players niya kahit yung mga bench players ay malaki ang tiwala niya. Ito pa lang si Coach Allen Ricardo ay mahilig mag-eksperimento. Back in his junior days with Letran Squires, meron din siyang mga star players noon gaya na lamang ni Teteng Manalili din, Andy Gimao at George Diamante na kahit doon sa mga high stakes situations ay hindi niya ito inilalagay sa starting lineup. Pero aminado naman si Ricardo na hindi daw gumana yung kanyang strategy sa Game 1. Naghihinayang daw siya pero wala daw siyang magagawa dahil ito ay nangyari na. I take it as a man, sabi ni Coach Allen Ricardo. Pero tama nga ba ang ginawa ni Allen Ricardo? Yun yung pinaka high stake situation, yung pinaka big game ng kanyang koponan ng Letran Knights pero hindi niya ipinasok yung kanyang mga star player. Masyado nga bang naging kumpiyansa ang head coach na si Allen Ricardo? Ang tanong ngayon ng karamihan at suggestion din ng maraming mga fans na itong si Coach Allen Ricardo ay sibakin na sa pwesto. Gusto nila na tanggalin na si Coach Allen Ricardo bilang head coach ng Letran Knights. Pero ito nga ba ay gagawin ng Letran Knights? Yan ang ating aabangan sa mga susunod pang sports balita dito lang sa On Point Sports News.